Amen. So, I hope after nung 3 weeks nating message about prayer, if naalala nyo, I hope nagkaroon siya ng fulfillment sa buhay natin. Natuto tayong mag-pray and nagkaroon talaga tayo ng personal prayer time. Kasama na dun yung ating Lord's Prayer. Kasi pag wala, baka next Sunday, pray ulit yung message natin. So, we want to make sure na tumanggap tayo ng kasagutan at na-enjoy natin yung ating basic foundation bilang isang anak ng Diyos. Walang iba kundi yung pananalangin hanggang sa pagdating ng ating eternal life na mawala na tayo dito sa mundo. Tuloy-tuloy lang yung ating pananalangin. So, I encourage everyone to listen to our new message na ibinigay ng Diyos so that tatanggap tayo ng tamang forum at tamang prayer topic pagkatapos ng message. Possible ba? Amen? Di ba? Possible. So, ang title po ng message natin is Covenantal Relationship. O siguro sa Tagalog, ang relasyon sa loob ng pangako ng Diyos or tipan ng Diyos. Amen. Bigyan ko lang ng emphasize yung verse 33. Since nabasa naman natin kanina. Sabi sa 33, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan, isusulat ko ito sa kanilang mga puso, ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Amen. So, napaka-promising nung binasa natin, no? Sobrang parang mag-expect ka talaga, ganun pala yung mangyayari na ako sasamba lang sa tunay na Diyos at ang Diyos ay mapapa sa akin. Amen? So, importante po yan. And hindi lang siya basta promising, siguradong sigurado na yan ay matutupad sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. So, let's proceed po with our introduction. Ano pong sinasabi sa ating introduction? Things of the world. Ano ba yung dapat nating malaman muna? Ito yung mga bagay dito sa mundo. Basahin natin yung 1 John 2:16. Ang lahat ng nasa sanlibutang pagnanasa ng laman ay pagnanasa ng mga mata. Ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So, kung babasahin natin ito, napaka-exact, napaka-precise nung sinasabi dyan, napaka-clear na kung tayo ay magkakaroon ng desire or naisin ng ating katawan, naisin ng ating mata, at kung tayo ay nagkakaroon ng pride, ano ba yung pride sa Tagalog? Pagmamayabang, no? Pagmamataas, ito po ay hindi nanggagaling sa Diyos. I hope clear na po agad to sa atin. Yung tatlo na yan na pagmamataas, yung ating paningin, yung ating katawan, ay hindi yan nagmumula sa Diyos. Number 2, lust of the flesh, no, ninanais ng ating katawan. Yung ninanais ng ating katawan ay pinagmumulan ng lahat ng kasamaan. No, kaya hindi pwedeng magsama yung gusto ng katawan natin sa gusto ng Espiritu ng Diyos. Kasi kung yung katawan natin yung masusunod, dito nagsisimula lahat yung tinatawag po nating self-satisfaction. No, nagkakaroon tayo ng kasiyahan, ng kagalakan sa mga bagay na ninanais lamang ng ating katawan, hindi ninanais ng banal na Espiritu para sa atin. Diba? Ano yung example na nilagay dyan? Yung self-centered, yung basic needs na tinatawag yung food, clothing, and shelter. Bakit tayo umabot sa ganyang point? Kasi sa simula pa lang nung nagkasala si Eva at si Adan, ito na yung naging nature natin o resulta lamang po ito ng original sin. So, normal lang po na yan yung nakikita natin sa mga hindi anak ng Diyos. Sila ay nakapokus sa mga bagay na magpapasaya sa kanilang katawan. Diba? So, if you have time, I encourage you na basahin po yung Genesis chapter 3, yung buong chapter. Napaka-importante po yan sa atin bilang mga anak ng Diyos. Number 2,
lust of the eyes, ninanais ng ating mata. Diba? Sorry for the word, ito po ay more on sexual desire. No? Nagkakaroon ng sexual desire and nangyayari po ito hanggang sa age na ito. No? If manonood ka ng balita, kabi-kabila yung rape cases, continue, sexual assault, napakarami po natin and ang nakakasad po talaga is pabata ng pabata yung nangyayaring ganito. Kasi ito po is yung dininais ng ating paningin. Kahit saan ka pumunta, nangyayari po ito. Sad to say po. No? And then ano pa? Marami pong family ang nasisira, marami pong mga marriages or mag-asawa ang naghihiwalay. Resulta po ito ng sex. Mostly, resulta po ng pagkakaroon ng sexual desire. Kaya dito po inaatake ang tao ni Satanas kasi dito po tayo, isang part po natin ng mga tao na dito nanghihina. Yung ganitong klase ng kasalanan. Number 3, yung pride of life. No? Yes po, yung pagkakaroon po ng pride is very strong sin. Napaka-strong po na kasalanan ng pride kahit mag-research po kayo about it. Ito po ay influence din po ng mundo, yung pagkakaroon natin ng pride. Napakarami pong klase ng pride, yung pagmamataas, pagmamayabang, yung pagtinitiis mo yung kasama mo, yung mga gano'n. There's so much thing about pride po. Kasama na po dyan yung material, yung honor, yung fame. And nangyayari pa rin po siya hanggang sa mga panahon na ito. So, I encourage you na basahin din po yung Genesis chapter 11 kung naalala niyo po yung Tower of Babel. But sobrang hirap po nitong ma-overcome. To be honest, sobrang hirap pong ma-overcome yung pagkakaroon ng pride sa maraming bagay. For example na lang sa material things, no, nakakatukso talaga yung mga bagay, lalo ngayon yung mga gadget, pag tinignan mo, may bagong mga tawag doon, mga bagong version ng smartphone. Meron na nga 3 eh. Dati yung gusto ko lang, yung 2 lang na napopold. Ngayon, 3 na. Diba? So, very tempting po yung mga bagay na ito. At ito po ay pumapasok sa pagkakaroon natin ng pride. Even po yung pain. Lahat na lang gustong maging vlogger, content creator. Diba? So, nagkakaroon kasi sila ng satisfaction pag marami silang followers, marami silang reactors. Diba? Ito po yung nangyayari sa mundo natin ngayon. Nagkakaroon po ng self-worth yung mga tao because of reactions po ng ibang tao para sa kanila. Diba? And even po yung, minsan po pag naglalakad ako, to be honest, may mga nakikita akong kabataan, nagkakaroon ako ng konting inis lang. Kasi parang yung mga ibang kabataan ngayon, di ko po nilalahat. Sobrang entitled, sobrang attitude. Parang alam mo yon, parang di naman ako ganito nung bata ako. Diba? So, kung alam lang talaga nila yung gospel, no, hindi yun yung magiging attitude ng mga kabataan na ito. Minsan nasasabi ko yan, tingnan mo itong mga batang to, kala mo naman. Diba? Dumarating po ako sa ganong punto pag nagkakaroon po ako ng disbelief. No? And yes, that is because of pride. Pride po. And that is because they don't know about the gospel po. No? Hindi po nila alam yung patungkol sa mabuting balita. Diba? Bakit? Sino ba yung nagbibigay nito? Next. Diba? Walang iba kundi ang false father ng mundong ito, bulaang ama na si Satanas. No? Siya po yung bulaang ama ng mundong ito, mundong ibabaw. No? Siya po yung lahat na nagbibigay ng lahat ng nabanggit natin. Ano po yung trabaho ni Satan? If you can remember po sa John 10:10, John 8:44 or John 10:10, kill, steal, and destroy. No? Pumatay, manira, at magwasak. No? Pinapatay ni Satan po yung generation ngayon. Ninanakaw niya yung generation ngayon and dinidestroy niya po yung generation natin ngayon using po ng worldly things. Yung mga bagay dito sa mundo,
yung mga bagay na nagte-trend, anything na trending, hindi po natin namamalayan, ito po yung sumisira sa ating generation. No? And people loves trending, no? Lahat na lang nung nagte-trending updated po. No? Mas updated po tayo sa trending, no? Minsan dumarating po sa point na mas nagiging updated tayo sa mga trending compare sa pagiging updated natin sa salita ng Diyos. Na-update na ba natin yung prayer natin? Di ba? Compare sa pag-update natin ng ating time sa pananalangin. Di ba? Kanina na-share ko yung mga ibang bata sa Biason. Pag sinasabihan ko, dito ka sumayaw sa harap, ayaw. Nung may nagpatugtog ng Bini, 4 yata yung kanta ng Bini, kabisado yung lyrics from the start until the end, pati yung rap. May rap pala yun? Hindi ko nga alam na may rap pala yun eh. Diba? Sobrang influence na lang ng mundo sa mga kabataan. Even bata, even, kumakanta na siya. Bini yun. Pero pag, kanta ka, ayaw, tinatamad daw siya. Diba? So, sad to say, yun po yung nangyayari sa mundo natin ngayon. Yun po yung nangyayari. Kaya ano po yung ating ginagawa sa ating simbahan, especially po sa junior youth, no, kung napapansin nyo, every week na lang yata tayong nag-a-adjust ng oras. No? Kahit siguro 100 times tayong mag-adjust ng oras, kailangan natin gawin yon para ma-restore po natin yung ating generation. No, kailangan nating magkaroon ng gospel strategy para ma-save natin yung ating generation. No? Magkaroon po tayo ng mercy. No? Maawa po tayo sa ating next generation. No? Next po. Satan's stronghold. No? Sa Tagalog po ng stronghold, nag-research pa po ako. Baluarte, no? Baluarte po yung ni Satan. Kung naalala niyo po pag may election, di ba? Itong Muntinlupa, baluarte to ni ganito. Itong baluarte to ni ganito, yung Ilocos, baluarte to nito. So tayo, yung winawasak nating baluarte is walang iba po kundi yung baluarte po ni Satanas. No, yun lang po yung wasakin natin. Huwag natin wasakin yung baluarte ng mga kilala natin, no? Yung baluarte lamang po ni Satanas. Anong sabi dyan sa 2 Corinthians 10, 4-5? Ang sandata namin ay pakikipaglaban ay hindi sa makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang maling pangangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos, at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Amen. Napaka-clear po ng sinasabi dyan na we must fight Satan's stronghold. No? Araw-araw po, kailangan nating mawasak yung baluarte ni Satanas. Bakit po? Nagbibigay po ito ng traps, ng frame, ng snare, at ito po ay nagiging imprint, root, and nature po sa generation ngayon, lalong-lalo na po sa tao. And sad to say, hindi po nanonotice to ng mga tao. Hindi po sila nagiging aware. Kasi akala po na nangyayari po sa mundo ngayon, akala nila is normal lang. No? Kagaya ng sinabi ko last Sunday, si Satan, yung mga bagay na patungkol sa Diyos, ginagawa niyang weird. No? And then yung mga hindi patungkol sa Diyos, ginagawa niyang normal. Diba? Kaya yung mga tao, doon tayo sa normal. Hindi naman talaga yun yung normal. So, sabi dyan, this is why we must build an absolute baptism of God. Diba? I-restore po natin, no, bilang mga anak ng Diyos, i-restore natin yung baptism of God. I-change natin yung baptism ni Satan going to baptism of God. No? Clear po sana yan. Yung i-restore po natin bilang tayo ay tinawag ng Diyos. Ano po yung sinasabi sa Isaiah 60? Paano ba natin i-restore yan? Sabi po dyan, bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kalwalhatian ni Yahweh. Mababalot ng kadiliman ang buong daigdig,
ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kalwalhatian. Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag, ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. So, how can we say po yung generation from baptism of Satan? Very simple, no? To shine the light of Christ. Unless may iba po tayong suggestion. Do you have any other better suggestion? Diba? So, wala pong ibang way to shine the light of Jesus Christ sa age na to. No? Sa dying age, no? Dying generation, we need to shine the light of Christ. And then number 3, yung unbelief. Ayan, no? Unbelief. If we can remember po, dito po nagsimula ang lahat. No? Ito po yung from the start. No? Ito po nagsimula ang lahat ng klase ng kasalanan, yung tatlong S na lagi po nating naririnig. Yung sin, yung Satan, and separation from God. Ano yung nangyari? Nawala yung relationship, no, ng tao sa Diyos because of unbelief. Nawala, di ba? And hindi na matamasa, hindi na ma-enjoy yung mga blessing. Kasi in the first place, nawala naman kasi yung blessing. Paano mo nga naman ma-enjoy yung bagay na wala na sa'yo? Diba? So walang pagpipilian ng tao kundi magkaroon ng extreme sadness, extreme anxiety, no happiness po. No? Walang kasiyahan. So, saan bumabaling yung mga tao ngayon? Saan bumabaling yung kasiyahan ng tao? Doon na pumapasok yung mga bisyo, alak, droga, and everything. No? Lahat. Kaya anong sabi dyan? This is why we must seek only God's grace. Kaya, kailangan nating hanapin yung habag ng Diyos. Ano yung sabi sa Genesis 6:8-9? Ngunit si Noah ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Si Noe po, hindi po yan nakaligtas sa tatlong S, no? Hindi po siya nakaligtas doon, pero ano po yung ginawa niya? He seek God's grace, no? Hinanap niya yung habag ng Diyos, and siya po ay naging matuwid na tao. Yun po yung ginawa ni Noah. He became child of God, and siya po ay sumunod at pumasok po sa nais ng Diyos. Possible po sa atin, no? Sobrang possible po. And then let's proceed po with our main message. Ayan po, so number 1, ano ba yung ating identity? Relationship established by God's covenant. No? Ayan po. Ang Diyos po ay nagbibigay ng bagong covenant sa pamamagitan po ng blood sacrifice. So tinatawag po nating blood covenant. Kung mababasa po natin yung verses, Lucas 22:20, gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay nabubuhos alang-alang sa inyo. Napakalinaw po, no? Ito po yung bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng kanyang dugo. Kaya meron pong blood sacrifice. And sa 1 Corinthians 11:25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin nyo bilang pag-alaala sa akin. So may bagong tipan na naman, new covenant sa pamamagitan ng blood sacrifice, if naaalala natin. And then yung Hebreo 8-9, di ko na babasahin yung buo. Sabi dyan sa yung kulay blue, wala pala. Gagawa ako ng bagong tipan sa bayang Israel. Diba? So, dun sa tatlo nating binasa, merong new covenant
or bagong pangako sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kung babasahin ulit natin yan. And ano ba yung, kung maalala niyo yung song kanina, yung At the Cross, ano sabi dyan? Your blood was shed for me, no greater love than this. No? Walang mas mataas pa na pag-ibig sa pag-aalay ng dugo ni Jesus para sa atin. Unless may suggestion ulit kayo. Di ba? So, please let me know. And what else? Genesis 3:15. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo at binhi niya, lagi kong paglalabanin, ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niyang ikaw ang tutukla. So, ito po yung first covenant ng Diyos, no? Ang Diyos po talaga ay hindi nagpapabaya simula po nung na-fall po yung tao sa kasalanan. No? Yung tatlong S. So, Genesis 1, 2. Sa chapter 3 pa lang po ng Genesis, nagbigay na agad ang Diyos ng parang banta siguro to kay Satan or pangako na rin para sa atin na ang sabi diyan maglilihi ng binhi ang isang babae. Sino po yung binhi na yon? Walang iba po kundi si Christ. Ano sabi ron? Na siyang dudurog sa iyong ulo. 'Di ba? Wala pong ibang nakawasak sa kapangyarihan ni Satan kundi si Christ, who will destroy the head of Satan. And nangyari po yon sa cross. Now, it was fulfilled on the cross at tinapos ni Jesus lahat sa cross. Ibig sabihin, yun po yung ipinangako sa Genesis 3:15. No choice but nadurog yung pagkilos ni Satan. And Matthew 16:16, di ko na po nilagay dyan. Baka naman, no? Ano po yung sinasabi dito? You are the Christ, the Son of the living God. Ito pong pangako na to, kahit araw-araw po natin itong marinig. Araw-araw, every Sunday po natin itong naririnig. Nakikita pa natin dito. Very powerful po. No? Everlasting and powerful, and it will overcome everything po. So, lagi nating pangahawakan yan. Bata pa ako, yan na yung naririnig ko sa loob ng simbahan. 2008. 2000, hindi ko na alam kung ilang taon na yun. So, ano pa? Relationship between God and the covenant people. So, ano ba yung purpose ng mga covenant na to, nung tipan ng Diyos? Ano ba yung dahilan ng Diyos? Bakit patuloy siyang nagbibigay sa atin ng bagong tipan? Diba? Sabi dyan sa 33, binasa na natin kanina, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Amen? Amen? Andito pa ba tayo? Amen. Just to make sure, no? Anong ibig sabihin po niyan? Clear po na very simple ang nais ng Diyos na siya ay maging Diyos at na siya ay maging Diyos ng bawat tao at tayo ay maging bayan ng Diyos. Napaka-simple po. Another meaning po is na tayo ay maging anak ng Diyos. Sa gayon, may experience natin yung kanyang sovereignty, plan, covenant, journey, and goal. Diba? John 1:12, yung pagiging anak ng Diyos. So, kagaya po nung nangyari sa prodigal son, kung naalala niyo po yung kwento ng prodigal son. No? Very familiar po sa atin yung kwento na yan. Doon ipinapakita yung pag-ibig ng isang ama sa kanyang anak. Matapos pong, di ba, lumayas po yung kanyang bunsong anak, kinuha niya yung kanyang mana, nilustay niya yung kanyang mana, hanggang sa point na naubos na yung kanyang mana, siya po ay naging alipin, siya po ay tumira sa mga kulungan ng mga baboy, sa sobrang siya ay nahihirapan, hanggang yung pagkain ng baboy, kinakain niya na din.
And then na-realize niya no, na bakit ako nakakaranas ng ganitong klaseng paghihirap? Ang yaman naman ng tatay ko. So doon niya na-realize na pwede naman pala akong bumalik sa aking ama. So the moment na bumalik siya sa kanyang ama, nagalit ba yung tatay niya? Bawal ka na dito. Gumanon ba? Ekis ka na. Gumanon ba? Hindi, di ba? Siya ay taos-pusong tinanggap ng kanyang ama. Wala nang ibang sinabi. Wala nang, last mo na yun ha. Walang ganon. Di ba? So, ibig sabihin, kagaya ng aking ama, merong unconditional love. No? Regardless kung hindi tayo nananatili sa Diyos, paalis-alis tayo, palayas-layas tayo, regardless kung hindi tayo faithful, no? Regardless po kung patuloy pa rin tayong nakakagawa ng kasalanan, kasi po yung pag-ibig ng Diyos, hindi po yan nakadepende sa paggawa ng mabuti. No? Nakadepende po yan sa walang anong kondisyon. No? So, ayun po. Kaya nung sabi ng Rome 5:8, Rome 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen? No, pag nababasa ko po itong verse na to, may konting guilty factor, no? Kasi, ba't parang nagpapatuloy pa rin ako sa kasalanan tapos inibig ako ng Diyos habang nagkakasala pa ako. So, may konting guilty factor. So, okay lang po kung ma-feel natin yon, na at least nagkakaroon tayo ng ganong factor, ng guilty factor. And then next, relationship between Jesus and His disciple. So even po sa Acts 1:1 hanggang 11, yung relasyon po ni Christ sa kanyang mga disciple ay napakalakas. Sobrang strong po yung kanyang relationship with His disciple. To the point na yung covenant ng Diyos na pinangako sa kanila ay gawin silang mga witness. To the point yung pangako ng Diyos sa kanila ay gawin silang mga summit. No? So bakit hindi po yan possible mangyari sa atin? Why not to us? No? Bakit hindi sa atin? Meaning po, there is a promise of with Emmanuel and oneness. And we call it absolute disciple. Bilang sila basta disciple, sila ay mga absolute disciple. And same scenario po nung about sa puno ng ubas. Kung naalala niyo po yung patungkol sa puno ng ubas sa John 15. Kung babasahin niyo po yung buong chapter nun. Ang Diyos po, siya po yung magsasaka. At si Jesus po yung puno ng ubas. Tayo pong mga disciple, tayo pong mga anak ng Diyos ay yung mga sanga. So, bilang mga sanga, dapat lagi po tayong nakadikit sa puno. Kasi mabubulok po tayo pag di tayo nakakonect sa puno, gagawin tayong panggatong. Gusto niyo ba yun? Diba? Panggatong yarn. Diba? So, kaya kailangan tayong mag-remain sa branch. Bilang mga branch, kailangan tayong mag-remain sa vine. So, ibig sabihin, kailangan tayong manatili kay Jesus. And because of that, mamumunga tayo. Amen. Mamumunga tayo ng sagana. No, yan po yung kanyang pangako. And He will fix everything po sa buhay natin. Aayusin niya lahat. No? Just remain. So we will bear fruits. Last na po. Next po, relationship between the Holy Spirit and the witnesses. Basahin ko po yung 1 Corinthians 3:16. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Amen. So, what about po yung relationship naman ng Diyos with Holy Spirit po? No? Meron pong sure na indwelling guidance and working of the Holy Spirit because tinawag tayo bilang mga templo ng Diyos. 100% sure po.
na yung banal na spirito ay mananahan, gagabay at kikilos sa atin. Diba? Kagaya po ng nangyari sa seven remnants sa early church. Yung mga tao po sa Romans 16, no, kagaya po ng nangyari sa kanila. They are filled with Holy Spirit, kaya wala silang choice kundi maging tunay na witness. Wala silang choice kundi maging isang summit, and dahil doon, nabago nila yung mundo. So, I hope sa age natin ngayon, maging parte tayo ng pagbabago ng mundong ito, hindi maging part ng pagwasak. Dalawa lang kasi yan eh. It's either team change ka or team destroy. So, pili na lang kayo. Di ba? Pili na lang tayo. So, ano pa? Number 2, covenantal blessing. Ano ba yung covenantal blessing na meron na tayo? Yung covenantal blessing na inihanda sa atin ng Diyos, tinatawag po natin yung blessing of throne. No? Blessing of throne. Dito pa ba tayo? Amen. Amen. Just to make sure. Anong ibig sabihin yan? Na kung patuloy nating pangahawakan yung mga bagong pangako o yung pangako ng Diyos na nabanggit natin kanina, at nanalangin tayo 100% po. Yung work ng tatlong persona ng Diyos ay mangyayari sa buhay natin. Gusto niyo ba yun? Amen. Sana pili ko. Amen. So, ano pa? Yung work of kingdom of God will continue. No, yung pagkilos ng kaharian ng Diyos ay magpapatuloy at maintindihan natin yung answer of transcending time and space. Yung mga kasagutan na tumatagos sa bawat oras at sa bawat panahon, maiintindihan natin yan. And what else? And dahil dyan, tayo ay gagamitin ng Diyos bilang liwanag sa 237 nation. So yung 237 nation, kung wala pa yan sa mga puso natin, ito na po yung mensahe para dyan. No? Ilagay na natin yan sa puso natin and mag-start tayo dito sa NHA. Huwag na muna tayong lumayo. We can do our 237 nation kung saan tayo nilagay ng Diyos. Hindi kailangan umalis agad ng bansa. Di ba? Kung saan ka nilagay ng Diyos, doon mo siya gawin. No? And what else? Maging imprint, root, nature sa ating soul, life, and sa ating pagkatao. So, yun yung ating ipag-pray. And then, yung unprecedented answer will come sa ating buhay. Sa ating pag-aaral, sa ating church, sa ating field. Kailangan na-experience natin yung tinatawag na unprecedented answer. Ano ibig sabihin nun? Yung mga kasagutan na hindi pa nararanasan ng iba ay mararanasan mo na nagagaling yan sa Diyos. Amen. And what else? Ano pa yung mangyayari? Mangyayari? Pagpatuloy nating pinagawakan at tayo nanalangin, even po yung kasagutan natin sa ating past, present, and future. Advance na mga kasagutan ay mangyayari. Nasa loob po yan ng ating 393 prayer and 7 Bartisan prayer po. Ayun. So, ito na, favorite conclusion. Favorite yan. So, ano ba? In our conclusion po, ano ba yung characteristic of people in the covenant relationship with God? Ayan po, number 1, knowing grace and being thankful for everything. So, importante po lagi na alam natin yung grace o yung habag ng Diyos sa buhay natin. And dahil doon, tayo po ay palaging magpapasalamat. No? If you can always remember na because of the grace of God, nandito tayo. Because of the grace of God, ginagamit tayo ng Diyos. Because of the grace of God, we are able to worship. We are able to serve God. Lagi po tayong magpapasalamat. How can you say, how can you not to be thankful? No? Magiging nature po natin yung pagpapasalamat.
And then we can offer glory to God. Glory to God alone. Sabi nga. Number 2, war against sin. And then, yung war against sin, lagi natin i-confess po yung ating mga kasalanan. Yung mga nabanggit kanina sa introduction, lagi po nating i-confess at ipag-pray. And then, lagi po tayong pumasok sa tinatawag na spiritual war. Kasi mga sundalo tayo ng Diyos. Kaya lagi tayong lumalaban spiritually. No? And then, wag na nating ulitin, not to repeat naman. No? Wag nang paulit-ulit. Wag nating abusuhin naman yon. And tayo ay lumakad sa walk the path of sanctification. No, ibig sabihin, yung mapunta tayo sa pagiging banal or pagiging holy. And dapat may changes talaga. No? After long years na patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, dapat talaga may changes and merong tagumpay. No? May victory, may changes. So, we need to check then ourselves. No? We need to check them from time to time. And last po, anong mangyayari? Marirealize natin yung root, imprint, and nature of only Christ as the answer for everything. Palagi po nating naririnig to, only Christ, only Kingdom of God, only Holy Spirit. Diba? Dapat maging root, imprint, and nature natin ito sa buhay natin. And anong gagawin natin? We just need to pursue the answer of the Word of God and fulfillment of this. Pumasok tayo sa journey ng pagiging matagumpay. No? Yung journey natin, hindi yan journey to be maging failure, but journey po yan para maging matagumpay. No? So we need to make sure na you need to ask yourself po, ako ba ay nasa loob ng journey ng paglalakbay going to victory or going to being fail again. No? If not yet, from this point on po, kailangan na natin mag-decide. And we can start the journey again. Amen? Pwede po tayo ulit magsimula and nasa atin lang yung decision. Kayo na lang po yung inaantay. No? At lalakad na po yung journey na yan. So I invited everyone po to stand and let's pray po. I hope tayo po ay tumanggap ng correct prayer and correct forum. So, mamaya malalaman natin yan. No? If we have, God gave us correct prayer topic and correct forum. So, as we end this po with prayer, gusto tayong i-remind ng Diyos sa mensahe na to about po sa sitwasyon ng mundo. Na at least naalala natin yung sitwasyon ng mundo kung nasaan tayo. And not necessarily na buong mundo, even po sa family natin, even po sa lugar kung nasaan tayo, yung work po ni Satan ay continuous. No? And yung mga ninanais ng ating katawan, ng ating paningin, yung mga pride na meron tayo, we need to ask God na ma-enjoy natin yung relasyon natin sa Kanya. Diba? Ma-enjoy natin yung covenant na tinanggap natin sa pamamagitan ni Kristo and yung mga blessing mula po sa trono ng Diyos. Dahil dito, yung pagkilos ni Satan sa atin, sa mundo, and lalong-lalo na po sa next generation, ay patuloy na mawawasan, no, sa pamamagitan natin. And nawa ilagay natin nawa patuloy tayong ilagay ng Diyos sa spiritual battle. No? Ito si Aina, pwede to isabak. Kasi kung mahina yung spirito mo, paano ka isasabak ng Diyos? Di ba? Kailangan, sana mapili ako for the spiritual battle. Amen? So, lagi tayong magpasalamat at magbigay ng kalwalhatian sa Diyos. Let's all pray po. Lord God, once again, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa habag na tinanggap namin sa pamamagitan ni Kristo Panginoon. Salamat, Lord God, dahil patuloy mo sa aming inire-remind yung sitwasyon po ng mundo na ito
patuloy mong nire-remind sa amin yung strategy po ng aming kaaway na si Satan. Nawa Lord, patuloy mo kaming ipasok sa spiritual war na kung saan ay wawasakin namin yung baluarte ni Satan sa aming buhay, sa aming family, sa aming field, sa lalong-lalo na po sa aming next generation, Panginoon. Lord, patuloy na maranasan namin yung pagpapala sa loob ng trono ng Diyos at patuloy na yung aming journey ay patungo sa tagumpay. At patuloy, Lord, na ma-experience namin yung covenantal relationship na sinabi mo sa pamamagitan ng mensahe na ito, Panginoon. Once again, Lord, patuloy mo kaming gamitin to shine the light of Christ, sa 237 Nation at sa lugar kung saan mo kami tinawag, Panginoon. Once again, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.